Detalye sa pagdinig ng Senado kay Sara Diskaya at mga hindi niya totoong pahayag ayon kay Vico Sotto. Tinutukan ng buong bansa maging alkalde ng Pasig City na si Vico Sotto. Ang ginanap na Senate hearing nitong Lunes, September 1, ukol sa issue na mainit na pinag-uusapan ngayon, ang ghost flood control projects ng DPWH at ilang mga contractors. Dumalo na rin sa unang pagkakataon ang pinaka-kontrobersyal na contractor sa bansa ngayon, si Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Matapos maisyuhan ng sabina ng Senado dahil sa hindi nito pagsipot sa naunang pagdinig. Ipinakita ni Mayor Vico sa kanyang mga followers sa social media ang interes niya sa panonood ng hearing dahil na rin sa mga sasabihin ni Sara Diskaya na minsan kumalaban sa kanya sa halalan. Isa kasi siya sa mga nakakaalam na ang ilang proyektong binuksan ng kumpanya nila na St. Gerard Construction sa Pasig ay hindi nakapagbigay ng solusyon sa mga problema sa kalsada sa lungsod. Ginisa ng mga senador na sumama sa pagdinig ang mga imbitadong panauhin tulad ng mga contractors, DPWH officials at ilan pang sangkot sa issue. Kinilala naman ni Sara sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na ang mga pag-aaring kumpanya ng kanyang pamilya ay minsan ang nakipagkompetensya sa isa't isa para sa magkakaparehong flood control projects. Narinig ang pag-amin ni Diskaya matapos siyang idiin ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada para kumpirmahin kung ang kanyang 9 na kumpanya ay sabay-sabay na sumasali sa mga biddings para makakuha ng solong kontrata sa DPWH. Unang itinanggi ni Diskaya ang paratang, ngunit bumigay din ito matapos magbanta si Estrada na kukuha ng official records mula sa DPWH. Ani Estrada, that is not a legitimate bidding because those 9 competing for one contract have only one owner. So whoever wins that bidding, you are the actual winner. Ang pagbubunyag na ito ay nagbunsod ng mga hinala sa mga mambabatas na ang dapat na kompetisyon sa proseso ng bidding ay para lamang sa pagpapakita na sinadya ito upang magkaroon ng semblance of legitimacy. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo sa pagdinig na ang ganitong gawain ay katumbas ng pagmamanipula sa procurement system. Ang 9 na mga kumpanya na pagmamay-ari ni Sara ay ang mga sumusunod: Alpha and Omega Construction, St. Timothy Construction, St. Gerard Construction, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, at Waymaker OPC. Ipinakita din ng mga records na ang Alpha and Omega lamang ang nakakuha ng 71 flood control project contracts noong 2022 sa 49 na isinumite nito sa biddings. Dahil dyan tinansya ni Diskaya na ang mga kumpanya nila ay nakakuha ng higit kumulang 400 government projects mula noong 2022. Nanindigan din siya na kahit kilala niya ang ilang mga district engineer sa mga probinsya gaya ng Laguna at Bulacan, walang nagbigay sa kanya ng preferential treatment. Nilinaw din ni Diskaya na mahigit 2 dekada nang nasa construction ang kanyang pamilya, na pumapasok sa mga flood control projects noon pang 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Ang pagbibigay ni Diskaya ng kanyang testimonya ay para din linawin ang mga viral interviews na lumalabas, kung saan ipinagmamalaki niya ang pagiging bilyonaryo sa pamamagitan ng mga kontrata ng DPWH. Sinabi ni Diskaya na ang mga videos na nailabas tungkol sa kanya ay spliced o pinutol-putol at edited. Kaya naman nabigo nitong ipakita ang kanyang buong pahayag tungkol sa pakikipagtulungan nila sa lokal na ahensya. Dahil dito hindi napigil ni Senate Minority Leader Vicente Sotto III na tanungin siya kung inaakusahan niya ang mga mamamahayag na sadyang inedit ang kanyang mga salita. Nasa video interviews din kasi ni Diskaya ang pagbanggit niya na mayroon silang 40 luxury cars. Pero nang dumating ito sa Senado, 28 na lang daw ang mga ito. Dahil ang kabuuan ay tumutukoy din sa mga service cars ng kanilang kumpanya. Ang mga ito ay Rolls-Royce 42 million pesos, Mercedes Maybach 22 million pesos, Bentley 20 million pesos, Mercedes AMG G63 20 million pesos, White Cadillac Escalade 11 million, Black Cadillac Escalade 8 million,
2 GMC SUVs, 11 million each. Chevrolet Suburban na second-hand, 3 million pesos. Range Rover Autobiography, 16 million pesos. Land Rover Defender, 7 million pesos. At Range Rover Evoque, 5 million pesos. Umani ng sari-saring opinyon ang naging pagdinig ng Senado noong unang araw ng Setyembre. At hindi naman nagpaiwan si Mayor Vico ng Pasig City sa paglalabas niya ng mga puna, lalo na sa pagbibigay ni Sara Diskaya ng kanyang testimonya. Nang sabihin kasi nito na hindi na siya konektado sa 8 sa 9 na kumpanya. Pakiwari ng alkalde na nadulas din ito sa sarili niyang eksplanasyon sa ilang minuto pa lang ng pagsasalita. Inamin niya rin kasi na may koneksyon pa siya sa 9 na kumpanya nang magsimula si Senator Jinggoy na magtanong sa kanya. Muli itong nahuli na nagbigay ng contradicting answer dahil sa paglilinaw kung sino si o ano ang Amethyst Horizon at si John Brian Eugenio. Sinabi ni Sara na ito ay isa sa kanilang mga empleyado. Dito na humirit si Senator Jinggoy at sinabing dummy dahil ang tinutukoy niya ay nakapangalan na kumpanya na pag-aari ng mga diskaya sa ibang tao. Umaasa si Vico na lahat ng mga relevant authorities ay kumilos ng mabilis bago pa makalayo ang mga taong susi sa paglutas ng problema sa bansa. Sinabi rin niya na patuloy nilang gagawin ang kanilang tungkulin para sa pagsasaayos ng bansa. Hindi rin sila papayag na basta nalang tatahimik at mawawala ang issue pagkatapos ng ilang buwan. Kailangan na mayroong managot sa mga ito. Mga kontratista, politiko at DPWH at iba pang empleyado ng gobyerno. Kung hindi, sa palagay niya ay magpapaulit-ulit lang itong mangyayari sa bayan natin. Nais din niya na makakuha ng malinaw na kasagutan sa susunod na pagdinig. Hiniling niya na direktang tanungin ang mga contractors at ang mga opisyal ng DPWH kung totoo ba na nag-a-advance ang ibang contractor ng hanggang 40% ng project cost sa mga congressman o politiko o kung ano man ang rate nito. Totoo rin bang may SOP o kickback para sa mga proyekto ng DPWH at paano ang hatian nila sa mga nakukuhang kickback. Naniniwala siya na walang aamin sa mga illegal na gawain pero kutob niya na magkakaroon ng isa na madudulas at magbibigay ng sagot na matagal nang hinahanapan ng kasagutan ng marami. Isa lang din ang nais niyang makita sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Ang makasama sa pulong, hindi lang daw si Sara ang ipatawag. Ang kanyang campaign spokesperson and DPWH project Mr. Mine na si Curly Great Pacific Diskaya dahil mas mukha raw may alam ito sa mga isasagot sa mga senador. Dagdag din niya, base sa mga documents, records at sarili nilang salita ang mga pinagbabatayan niyang mga inaccuracy sa sagot na binitiwan ng mga imbitado. Aniya, tandaan sana nila na under oath ito sa Senado. Sana sa susunod ipatawag din hindi lang si Mrs. kundi pati ang Mr. Mind. May truth and justice prevail. Malakas kasi ang paniniwala niya na marami pang dapat matuklasan sa grupo ni Diskaya at pati na rin sa system as a whole. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa istoryang ito? Don't forget to send your comments below.